galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang
kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at RH. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating oras 8 minutos makalipas ang 5:00 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH, balansyado. Basta komentaryo, DZRH, balansyado. DZRH, balansyado, balansyado. Magandang hapon at narito na po ang ating mga balansyadong headlines ngayong araw po ng Biyernes. Today is February 6, 2026. Impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte posibleng madaliin at hindi na idaan sa House Committee on Justice. DZRH, balansyado. Paghaharap ng kaso laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal, pinaghahandaan na ng National Bureau of Investigation. DZRH, balansyado. Kampo ni dating Pangulong Duterte umapila laban sa kanyang pananatili sa piitan. DZRH, balansyado. Dami ng mga walang trabaho sa bansa, bahagyang nadagdagan pa noong December 2025. DZRH, balansyado. NBI kumbinsido na posibleng nasa Portugal pa rin si Zaldico. DZRH, balansyado. 4 patay sa pagguho ng lupa sa kasagsagan ng bagyong Basyang sa Cagayan de Oro City. DZRH, balansyado. Bagyong Basyang 2 beses na naglandfall. DZRH, balansyado. At pangunahing suspect sa pagpatay sa pulis na ang bangkay ay ibinaon sa septic tank sa Bulacan, sumuko. DZRH, balansyado. At ngayon para sa detalye ng ating mga balansyadong headlines, mga balansyadong balita. DZRH, balansyado.
Formal nang naitransmit sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, ipinasa ang mga dokumento noong Huwebes ng hapon matapos makumpleto ang pagtanggap, verifikasyon at pag-endorso sa mga reklamo. Inihain ang unang impeachment complaint ng mga miyembro ng Makabayan Coalition at inendorso ni na ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Jane Elago at Kabataan Representative Rene Luis Co. Samantala, ang ikalawang reklamo ay inendorso naman ni na Mamamayang Liberal Representative Leila de Lima at Akbayan Representative Percy Sendanya. Sa ilalim ng House Rules, may 10 session days ang Office of the Speaker upang maisama ito sa order of business ng plenaryo bago ito i-refer sa Committee on Justice para talakayin kung may probable cause ang reklamo. DZRH, balansyado, balansyado. Posibleng madaliin ng House of Representatives ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at hindi na ito dumaan pa sa House Committee on Justice. Ito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro ng House Justice Committee. Ayon kay Ridon, maaaring maisama na sa order of business ng Kamara sa Lunes, Pebrero 9, ang dalawang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ito'y matapos kumpirmahin ni House Secretary General Cheloy Veliracaria Garafil na nai-transmit na ang mga reklamo sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III. Paliwanag ni Ridon, hanggat wala pang plenary referral sa Committee on Justice, maaari umanong magmosyon ang mga mambabatas upang idaan ito sa 1/3 vote ng buong Kamara. Kapag nakuha ang kinakailangan bilang ng boto, maaari na agad itong maiakyat at maitransmit sa Senado para sa susunod na proseso ng impeachment. DZRH, balansyado. Panahon na para ilantad sa publiko ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos, isa umano sa mga tumanggap ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Justice Committee, sa impeachment hearing ang tamang venue para makita ng publiko kung totoo nga si Mary Grace Piatos at iba pang mga kasamahan nito. Anya sa pagdinig ng impeachment complaints, magkakabistuhan kung mailalabas nila na totoong tao si Mary Grace Piatos at hindi isang chichirya. Matatandaan na si Mary Grace Piatos ay isa sa mga alias na ginamit na tumanggap umano ng confidential fund mula kay Vice President Sara Duterte. DZRH, balansyado. Aminado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natutuwa siyang natapos na ang usapin sa impeachment laban sa kanya. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ng Pangulo na nakaaabala kasi ito sa kanilang trabaho. Pero sabi ni Pangulong Marcos, hindi siya masyadong nag-alala dahil wala namang grounds para siya'y ma-impeach at batid niyang politika lang ito. Pakinggan at panuurin po natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. I mean, the House is doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done, and we can get on with our work. You know, because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that that I would be all right in terms of the impeachment, because here there were no real grounds for the impeachment. It was a political. At yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na nagsalita ang Pangulo sa issue mula nang may maihaing reklamong impeachment laban sa kanya. Samantala, ayaw namang magkomento ng Pangulo sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sinabing hayaan na lang umano ang Kongreso na gawin ang kanilang trabaho.
DZRH, balansyado. Ang ating oras, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, isinasaayos na ng National Bureau of Investigation o NBI ang panibagong case referral sa Department of Justice laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal. Sa pagtatanong ng DZRH, sinabi ni NBI spokesman Palmer Malyari na kabilang sa mga tatamaan ang ilang pang datit kasalukuyang senador. Kabilang sa mga kasong irerekomenda sa mga hindi tinutukoy na individual ng plunder, malversation, graft, bribery at falsification of documents, target ng NBI na maghain ng case referral kada 2 linggo. Una ng pinakasuhan ng plunder sina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla at ang nagtatagong si Zaldeco. DZRH, balansyado. Para naman sa National Bureau of Investigation, posibleng nasa Portugal pa rin si resigned Congressman Zaldeco ng Ako Bicol Party List. Sabi sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, nakatuon ang kanilang pakikipag-ugnayan sa counterparts nila sa Portugal. Halos araw-araw anyang may komunikasyon ang kanilang International Operations Division sa mga otoridad sa nabanggit na bansa. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din umano ang NBI sa Cambodia kung saan unang napaulat na nagtatago ang dating mambabatas at hindi rin binibitiwan ng Bureau ang pagsilip sa sinasabing pagpunta ni Ko sa Sweden. DZRH, balansyado. Hindi lang umano mga air assets ang nasilip ng Independent Commission for Infrastructure, kundi may natukoy din silang yate na iniuugnay kay Zaldeco. Tinukoy sa DZRH News ni Assistant Secretary Aboy Paraiso, chairman ng ICI Technical Working Group, ang Misibis Bay Corporation. Ayon kay Paraiso, sinasabing isa si Ko sa mga acknowledged owner ng korporasyong may-ari ng luxury Misibis Bay Resort, Estates and Spa sa Bakakay, Albay. Wala pa namang reaksyon ang abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain hinggil sa bagong aligasyon. Matatanda ang una na rin ito nga pinabulaanan ang ulat na may air assets ang kanyang kliyente at iginiit na pagmamay-ari umano ang mga ito ng Misibis Corporation na hindi umano kaugnay sa dating mambabatas. Samantala, batay sa pinakahuling impormasyon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nananatili pa rin sa Malaysia ang dalawang Augusta Westland helicopter na iniugnay kay Ko, habang nasa Singapore naman ang isang Gulfstream aircraft. DZRH, balansyado. Masigit pa umano sa Cabral Files ang hawak na ebidensya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng kickbacks mula sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Leviste, may tamang panahon ang paglalabas nito at kung sakaling maisapubliko, dito anya mauunawaan ng publiko kung bakit siya pinatatahimik. Naghahanda rin ng video ang batang mambabatas para matiyak na lalabas ang katotohanan kahit may masama umanong mangyari sa kanya. Matatanda ang nagbabalak umalis ng bansa si Leviste dahil sa utos mula sa mga makapangyarihan na gusto siyang patahimikin. Sa ngayon, wala pang balita kung inaprubahan na ni House Speaker Faustino D. III ang hiling ng mambabatas na travel clearance. DZRH, balansyado. Ang ating oras 5:19 sa iba pang mga balita. Umapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ruling ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court laban sa kanyang patuloy na pananatili sa kulungan. Ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, nagkaroon ng malaking pagkakamali sa batas ng isantabiang joint medical report ng dating presidente. Ipinahayag ni Kaufman na hindi maaring ipagpawalang bahala ang naturang resulta dahil ito ay ginawa ng leading
neurologists at neuropsychologists na eksperto sa kanilang propesyon. Lumabas sa pagsusuri na hindi na sapat ang kakayahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ang mga karaniwang aktibidad habang nakapiit sa kulungan. Binigyan diin ni Kaufman na batay sa medical report, may sapat na basihan upang ikonsidera ang agad na pagpapalaya sa dating Pangulo. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Bahagyang nadagdagan pa ang dami ng mga walang trabaho sa bansa noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, ang bilang ng jobless na may edad 15 pataas ay umangat sa 2.26 na milyon mula sa 2.25 na milyon noong November noong nakaraang taon. Ang bilang ay mataas kumpara sa 1.63 na milyon na walang trabaho noong Disyembre ng taong 2024. Batay pa sa resulta ng survey, ang dami ng jobless noong December 2025 ay katumbas ng 4.4% na unemployment rate, katulad ng naitala noong November 2025 at mas mataas kumpara sa 3.1% noong December 2024. Nangangahulugan na sa 1,000 individual, 44 ang walang trabaho sa nabanggit na pagkakataon. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Naglandfall na ang bagyong Basyang sa Bilar, Bohol kaninang bandang 2:00 ng hapon. Ito na ang ikalawang beses na naglandfall ang bagyo, kung saan una itong naglandfall sa Bayabas, Surigao del Sur kagabi. Ayon sa Pag-asa, taglay nito ang lakas na hangin nga abot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso nga abot sa 75 kilometers per hour habang kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kasalukuyang nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama na po dito ang Cuyo Islands, Cagayan Silio Islands, Calamian Islands, ang southern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar. Kasama rin po ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte, Siquijor, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin at Zamboanga del Norte. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall muli ang bagyong Basyang sa southern portion ng Cebu at Negros Oriental. Inaasahan na manghihina pa ang bagyo bilang isang low pressure area kinabukasan dahil sa pagdaan nito sa kalupaan at epekto ng hanging amihan. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. 4 na ang napapaulat na nasawi habang 3 naman ang sugatan dahil sa pananalasan ng bagyong Basyang. Kinumpirma sa DZRH News ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo na lahat ng casualty ay dahil sa iisang insidente ng landslide sa Cagayan de Oro City. Kabilang sa mga nasawi ang isang mag-asawa, isang sanggol, habang isa ay hindi pa tiyak ang pagkakakilanlan. Napag-alamang nangyari ang landslide sa isang quarry site. Ang 3 sugatan naman ay mula sa Gingoog City, Misamis Oriental. Samantala, umabot ng humigit kumulang 130,000 na katao ang bilang ng apektado ng kalamidad sa Caraga Region at sa Northern Mindanao. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Patuloy ang isinasagawang rescue at paglikas para sa mga residenteng sinalanta ng bagyong Basyang ngayong araw. Ito ay ayon kay Civil Defense spokesperson Juni Castillo, kahit pilit pang pinapasok ng rescue personnel ang mga binahang lugar sa Iligan City. Bukod sa Northern Mindanao, malabo pa rin anya na makauwi ang mga lumikas sa Caraga sa kanilang mga bahay dahil sa patuloy na pagbaha
Sa datos ng OCD, wala pa namang missing person o nawawala sa lugar, pero una nang napaulat ang isang mag-anak na nasawi matapos matabunan ng lupa sa quarry site sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Castillo, kahit humina na si Basyang, posible pa rin maapektuhan ang higit 7,000 barangay sa Visayas. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Kanselado ang hindi bababa sa 23 domestic flights ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Basyang. Sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, apektado ng kanselasyon ng flights ang aabot sa 7,737 na pasahero. Kabilang sa canceled flights sa mga biyahe ng Cebgo, Cebu Pacific Air at PAL Express. Samantala, tiniyak naman ng CAAP na bukas ang karamihan sa mga paliparan na malapit o nasa dadaanan ng bagyo, kabilang ang Surigao, Puerto Princesa, Osamis, Tacloban, Calbayog, Catarman, Borongan, Ormoc, Maasin, Hilongos, Catbalogan, Guian, Siargao, Butuan, Bislig, Tandag, Iligan at Pagadian. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Handa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Basyang. Ito ang tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at sinabing buo pa rin ang pondo ng ahensya, kabilang ang Quick Response Fund ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa kalihim, naghihintay na lamang sila ng sapat na datos mula sa Iligan at Cagayan de Oro para maibigay na ang kinakailangang tulong. Dagdag pa ni Gatchalian, matagal nang nakahanda ang family food packs at iba pang resources, kaya mas mabilis at maayos nila itong maibibigay tuwing may sakuna sa bansa. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. May sapat na supply ng family food packs at iba pang relief items ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan sa mga lugar na apektado ng bagyong Basyang. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 3.5 na milyong family food packs ang nakapreposisyon sa kanilang mga warehouse sa buong bansa. Sa ngayon, higit 1,000 family food packs pa lang anya ang naipapamahagi. Pero tiniyak na nakahanda ang kanilang field offices na mag-replenish at mamahagi ng dagdag na supply kung kinakailangan. Batay sa datos ng DSWD, 253 na barangay ang apektado ng bagyo sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Habang may 261 evacuation centers nang naka-activate kung saan 13,000 na pamilya o 43,000 na individual ang nanunuluyan. Tiniyak ng DSWD ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at local district local disaster risk reduction and management centers para sa patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga binagyong komunidad. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Ang ating oras sa 5:28, babalikan po natin ng ilan pa sa ating mga maiinit na balansyadong balita dito lamang sa ating programang DZRH Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Ang ating oras, 5:28. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Scene Zone, hashtag World Class Theater Experience mula sa Broadway Pilipinas ang ating oras sa 5:35. DZRH, balansyado, balansyado. DZRH, balansyado, balansyado. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito po sa DZRH Balansyado, hawak na ng mga otoridad ang itinuturong primary suspect sa pagpaslang kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. na natagpo ang patay sa loob ng septic tank sa Bulacan. Batay sa ulat na nakarating sa Camp Krame, kinumpirmang sumuko sa Tagum City Police si Mon Salamat na umano'y bumaril sa biktima sa Malolos noong January 24. Matatanda ang may patong na 1 milyong pisong pabuya sa ulo si Salamat o ni Salamat kaugnay ng kasong murder na kinakaharap nito. Bukod sa kanya, 2 pang suspect ang nauna ng sumuko sa magkahiwalay na istasyon ng Philippine National Police. Nauna ring naaresto ng pulisya ang 4 pang individual, kabilang ang anak ng isang periodista at ang may-ari ng bahay kung saan nangyari ang pamamaril. Matapos umanong hindi agad iulat sa otoridad ang kanilang nalalaman sa insidente. DZRH, balansyado. Samantalang ating oras 5:37, alamin natin ang sitwasyon, ang lagay na saan na ba itong si Bagyong Basyang. Nasa linya na po natin si DOST Pag-asa Weather Forecaster, Mr. Obet Badrina. Magandang hapon po, Sir Obet. Kumusta na po? At yung mga lugar po na dinaanan ng Bagyong Basyang, ayan po, meron pa po ba tayong aasahan na ikalalakas nito? At kailan po ito lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility? Sir Obet, hello po. Magandang hapon, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Huling namataan ang Tropical Depression Basyang, napanatili niya kanyang lakas bilang isang tropical depression at malapit ito sa Dawis, sa lalawigan ng Bohol. Tagla yung pinakamalakas na hangin. Nasa 55 km per hour malapit sa gilid pagbugso na nasa 75 km per hour. Kumikilos, pakanluran, timog kanluran sa bilis sa 15 km per hour. Po pwede po in the next or within 12 hours, ito po ay malusaw na at maging isang low pressure area na lamang. So, posibleng hindi na po ito lalabas ng PAR at magiging isang low pressure area na lamang. Gayunpaman, nakataas pa rin signal number 1 sa southern portion ng Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasamang Cuyo, Cagayan Hill at Calamian Islands, southern portion ng Masbate, southern portion Eastern Samar, southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, kasama yung Kaluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor, maging ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental, Camiguin, northern portion ng Zamboanga del Norte. Samantala po, dahil sa bagyo, inaasahan pa rin natin na may mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Kabisayaan, bagamat hindi kundi nabawasan na po yung expect natin na lakas ng mga pag-ulan. Mag-ingat pa rin po dahil may mga pagbugso pa rin ng hangin na dulot ng bagyo. Dito naman sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin bukas, araw ng Sabado, weekend. Ngayong weekend po, generally fair weather pa rin, bagamat malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Luzon, itong area ng Cagayan, Isabela area, kasama po yung Aurora, Quezon, dulot naman ng in-expect po natin bandang linggo ay magkakaroon ulit tayo ng shear line na siya naman makaka-apekto, particular na nga dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Okay. At sa iba pong bahagi ng Mindanao, in-expect naman po natin mga localized thunderstorms ang mararanasan, habang sa iba pong bahagi ng Luzon ay mga light rains po, dulot ng hangin. Okay. Sir Obet, maraming salamat po dyan sa update na yan. Nalapasin lang po natin na sa may mga probinsya po dyan sa Visayas ay nagkaroon po ng mga pagbabaha at meron ding mga landslides. So medyo malaki rin po ang dalang tubig ulan nitong si Bagyong Basyang, Sir Obet? Opo, base po sa mga records po natin, marami pong binagsak na tubig po itong Basyang, lalo na po sa may Caraga, sa may Surigao area at ilang bahagi ng Northern Mindanao.
Sir Obet, itong mga susunod na araw ay magiging ligtas pa rin po ba na pumalaot ang ating mga mangingisda, yung mga babiyahe po via sea? Sa ngayon po, wala naman po tayo nakataas sa gale warning, kaya maaari naman ang pumalaot ang mga sasakyan panda at mga bangka po sa mga baybay ng ating bansa. Bagamat mag-ingat pa rin po noon kasi possible pa rin yung mga local standards na kung minsan nagpapalakas ng alon. At maulan pa rin po sa Kabisayaan, kaya bagamat wala na tayong gale warning ay mag-ingat pa rin po mga kababayan natin. Nabanggit niyo po Sir Obet na mararanasan rin po natin, may mga malalakas pa rin po gustiness na mga nahangin po, gustiness, wind gustiness kumbaga. Opo, mapagbugso po ng hangin, makakaranas pa rin po dyan sa Kabisayaan. And finally, dahil nabanggit nyo nga po ay hindi na po lalabas ng PAR itong si Basyang at malulusaw na po ito dahil na-downgrade na po to low pressure area. Meron pa rin po ba tayong mga nakikita po na sama ng panahon sa labas pa po ng PAR na papalapit po sa ating bansa? Sa ngayon po wala pa naman. Kung sakaling maging low pressure area na lamang itong si Basyang ang nasaan ho natin, maaari magdala na lamang ito ng mga pag-ulan dito sa may area nga ng Northern Palawan. And of course pahabol Sir Obet, ano ba yung kailan naman natin aasahan na magsisimula naman pong makaramdam na changes of weather, although kasi parang ang dami po nagkakasakit ngayon, sinisipon, inuubo, nilalagnat, ayan po, so maybe it must be the changes in the weather. Meron na po ba tayong mga nararamdaman patterns na ganon? Normally po, nagtatapos po itong season natin ng end ng February hanggang first few weeks po ng March. But usually po, March po, transition period na po yan. Simula na po ng mainit na panahon. Okay, maraming salamat po Sir Obet. Maraming salamat po, magandang gabi. At iyan po si Ginoong Obet Abadrina ng DOST Pag-asa. Ang ating oras 5:42 na po ng hapon. Balikan natin ang ilan pa sa ating mga nagbabaga, mga may init na balita ngayong Biyernes ng hapon dito lamang po sa DZRH Balansyado. DZRH Balansyado, Balansyado. Hawak na ng mga otoridad ang itinuturong primary suspect sa pagpaslang kay pulis o nabasa na pala natin ito. Let's move forward na. Binuweltahan ni Bulacan Governor Daniel Fernando naman ang isang veteranong mamamahayag na kilalang kritiko ng kanyang administrasyon. Ito ay matapos akusahan si Orlan Mauricio, ang gobernador na may kinalaman umano sa pagkakaaresto ng kanyang anak kaugnay sa brutal na pagpaslang sa isang pulis sa Malolos City. Kabilang si Oliver Paul Mauricio sa 7 isinasangkot sa pagpatay kay Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. na ang bangkay ay natagpuan sa septic tank sa Felicissima Village sa Barangay Mohon ng naturang syudad. Ayon kay Fernando, wala siyang mahihita, quote-unquote yan, sa bintang ng naturang mamahayag na kilalang bata umano ng mga politiko na kalaban niya sa politika. Paliwanag ng gobernador, ang mga kaparehong akusasyon ay bahagi lamang ng paninira ng tinawag niyang bayarang mamamahayag. Bukod sa local newspaper sa Bulacan, walang tigil din ang pagbanat ni Mauricio kay Fernando sa social media na ayon sa gobernador ay black propaganda lamang. DZRH Balansyado. Namumuro ang dagdag bawa sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ng humigit kumulang 30 centavos ang kada litro ng diesel habang 5 sentimo sa kada litro ng kerosene. Habang posible naman ang bawas presyo na humigit kumulang 10 sentimo kada litro sa gasolina. Late naman. Anya kabilang sa mga dahilan ng pagposibleng increase ang tensyon malapit sa Strait of Hormuz. Ang bawas presyo naman itutulak daw ng kumalmang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Inaasahang sapat na supply mula sa non-OPEC sources at mahinang demand sa heating fuel. DZRH Balansyado. Samantala, inaasahan ng Commission on Elections na 5 hanggang 6 na kandidato ang maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa special elections sa 2nd distrito ng Antipolo City. Ayon kay
Erwin George Garcia, nagsimula kahapon ang paghahain ng COC at magtatagal hanggang bukas, Pebrero 7. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay maaaring magsumite ng COC ang mga aplikante sa Office of the Election Officer ng Antipolo City. Hanggang kahapon, isa pa lamang ang nakapaghain ng COC para tumakbo sa pagkakongresista ng distrito. Itinagda ang special elections upang punan ang nabakanting pwesto sa Kamara de Representantes matapos pumanaw si Representative Romeo Acop noong December 2025. Ang ating oras, 15 minuto sa bago po mag-alas 6 ng gabi. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ito po ang DZRH Balansyado, live sa DZRH Radio at DZRH TV. Ako pong inyong kabalansyado, Miss Karen Oyong. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year, pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi Oras 10 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. DZRH, balansyado, balansyado. Nagbabalik po ang ating programa DZRH Balansyado dito po sa DZRH at DZRH News Television at pati na rin po sa ating mga online platform sa YouTube at sa Facebook at sa ating mga cable subscribers. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako pong inyong lingkod, Miss Karen Oyong. Kumustahin naman po natin ang nalalapit po na special elections para po sa ikalawang distrito ng Antipolo City. At nasa linya na po natin si COMELEC Chairperson Attorney George Garcia. Chair, magandang hapon po at welcome back sa DZRH Balansyado. Magandang hapon po, Ma'am Karen. Sa mga kababayan natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po ang filing ng Certificates of Candidacy para po sa mga gustong tumakbo sa ikalawang distrito ng Antipolo City? Sa huli po naming nasagap na balita ay iisa pa lang po ang nag-file. Meron na po bang updates? Ma'am Karen, ngayon po ay pangalawang araw doon sa 3 araw na filing natin ng candidacy na matatapos bukas. Hanggang ngayong araw na ito po, nakakatatlo na. Sa kahapon, 2 po naman na nag-file ngayong araw na ito ng kanilang certificates of candidacy at inaasahan natin, meron pang madadagdag hanggang bukas bago matapos ang filing ng candidacy hanggang alas 5 po ng hapon. So inuulit po natin, 3 araw po ang ating filing period para sa 2nd District ng Antipolo City. Ito po ay bilang pagpupuno o parapunan ang nabakanting posisyon dahil sa pagyao po ni Congressman Ako. Chair Garcia, sir, yung oras po ay office hours kahit bukas po na araw ng Sabado? Tama po kayo, Ma'am Karen. Pero alam niyo po, may bagong desisyon kasi ang Korte Suprema na maaaring bagamat halimbawa po, nandun sila sa COMELEC. At pagkatapos gusto nila mag-file, kaya lang kulang yung mga dokumento na kanilang isa-file. Yan naman po ay aming tatanggapin. Basta lang po sana, bago matapos ang araw, ay matanggap namin yung mga kakulangan ng dokumento. Kasi kung hindi, Ma'am Karen, consider po namin as if hindi na-file yung mismong certificate of candidacy. So, kunyari po, nag-file po ako, kunyari lang at kulang yung aking mga dokumento, pumunta po ako doon ng mga alas 9 ng umaga at inyo pong na-check kulang. Kailangan before 5 o'clock po ay makabalik po ako at sa COMELEC office po para ihabol yung mga kulang po ng mga dokumento at mga requirements. Tama po ba, Chair? In fact po, Ma'am Karen, ang katotohanan nga dyan, basta nandun sila ng alas 5 ng hapon o bago mag alas 5 ng hapon, tatanggapin namin ang Certificate of Candidacy kahit kulang ito. Subalit hanggang bago mag alas 12 bukas ng gabi, kinakailangan matanggap namin yung mga requirements po nila. Yan po mismo ang gagawin din natin na proseso pagdating ng susunod na halalan o ito pong kahit itong barangay and SK elections o kahit po itong ating parating na national and local elections para sa 2028. Sabi po kasi ng Korte Suprema, basta naandyan bago mag alas 5, tanggapin nyo COMELEC. Pero yung requirements, pwedeng i-file kahit na bago mag alas 12 ng huling araw ng halalan. Ayun. Naintindihan ko na. So hanggang huling araw pala. So 3 araw po, sabi nyo po kanina, Chair, Attorney Garcia, yung filing nagsimula kahapon, ngayon, and then hanggang bukas. So bukas po yung pinaka-deadline kung sakali pong meron pa pong mga pagkukulang sa mga requirements.
Okay, so at least malinaw po yun. Yes. Ano po ba ang kumbaga kakaiba pagdating sa mga special elections na paghahanda po ng COMELEC? Dahil ito po ay syempre isang distrito lang naman, maliit na lugar kumpara po pagka kayo ay tayo po ay nagsasagawa ng national election. So kahit po yung midterm elections. Pero ano po yung mga kailangan nyo pong mahalagang preparasyon para dito? Actually po, wala naman po talagang pagkakaiba whether isang malawakang halalan, national, at kahit local election o special election na tinatawag. Bagamat siyempre dito, Ma'am Karen, ang katotohanan, wala talaga tayong nakahandang budget para dito sapagkat nabigyan mo tayo ng budget para sa 2026. Opo. Siyempre po, hindi naman inaasahan na meron pong yayao. O halimbawa mawawala yung isang miyembro ng Kongreso, mababakante, kaya hindi po talaga yan nalalagyan ng budget. Usually po, consistent lang po na binibigyan tayo ng 11 million pesos. Dito po 98 million ang gagastusin ni COMELEC para mag-conduct ng halalan sa isang distrito katulad po nitong 2nd District ng Antipolo. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Antipolo 2nd District ang pinakamalaking distrito sa buong Pilipinas. Wow. Sapagkat ito po ay merong 720 na presinto at ang botante po dito ay halos 300,000 mahigit. And therefore, kaya po napakalaki niya. Kaya po medyo ang gastos natin ay mga 98 million. Pero just the same, tayo po ay namandato ng ating konstitusyon, ng ating po mga umiiral na batas na gumawa ng lahat ng paraan para magkaroon ng special budget para dito. And therefore, kami po ay nagre-realign ng budget. Inahanapan namin kung pwedeng meron po sa ating pong savings kung sakasakali sapagkat yung hinihingi natin tulong sana mula sa DBM ay hindi po naibigay sa atin. Pero sige na lang po, ang importante maisagawa ang halalan na to. So, yan po ang more or less pinakamalaking kaibahan sa pagkukondak ng isang special election versus a regular election na meron po tayo sa ating bansa. Oh, I see, ano. Pero malaki po ang 98 million eh. Saan nyo po huhugutin yan? Kahit na po sabihin natin may savings po kayo, ano? Hindi naman na po natin masabi baka may mga susunod pa pong mga emergencies within the year. Chair, no? Opo, tayo po Ma'am Karen, magre-realign, may mga ilang proyekto tayo maaaring hindi isagawa, pero hindi po namin pwedeng ikompromiso, lalong-lalo na yung pong honoraria ng ating mga guro. Alam niyo po, para sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, sa isang halalan, ang pinakamalaki laging porsyento sa ating pong gastusan, 65% more or less, ay yung pong ating mga pangbigay o yung pang-honoraria sa ating mga naglilingkod na guro na mula madaling araw hanggang gabi ay naandyan. And therefore, kinakailangan hindi masakripisyo yan. In fact po, Ma'am Karen, kahit nga wala kaming budget, gagawa namin ng paraan na kung ano yung naibigay natin na honoraria nung nakaraang national and local election ng Mayo 12, may dagdag na across the board para sa mga guro na maglilingkod sa lahat ng bawat isang presinto, ay yun din po, Ma'am Karen, ang ating po ibibigay sa kanila. Magkano na po ulit yon? Magkano po ba ang aasahan ng ating mga guro na lalahok po at kumbaga technically magtatrabaho po sa darating na special elections? Malapit na po ito, this coming March. Kailan po ulit ito? March Chairman? 14 po. March 14, Ma'am Karen, ang eleksyon natin at kami po humingi sa ating pong Pangulo na baka pwedeng ito'y madeklara na isang non-working holiday dyan po sa ikalawang distrito ng Antipolo. At dito po ngayon ang tinatanggap ng ating mga guro kahit nung nakarang halalan ng automated tayo ay 12,000 sa chairman. Okay. Doon sa tinatawag na vice chairman ay 11,000 at doon naman po sa pangatlong membro ay 10,000. Ito po itinaasan natin ng 2,000. Kasi nga po, kahit special election, Ma'am Karen, magkakaroon po tayo ng tinatawag na early voting hours. Alas 5 pa lang ng madaling araw hanggang alas 7, makakaboto ang nakatatanda. Ang may kapansanan, ang mga nagdadalang tao. From 2025 po, gagawin na po natin lagi na laging nakakaboto na mas maaga ang mga vulnerable sector na ito. Okay, so maganda po yan, ano. Ang dami po talaga tayong mga learnings, ano, Chair, pagdating sa ganyan at maganda na apply po natin. Pero yung nga po, pagdating naman po sa mga guro, meron din po silang matatanggap, at least hindi po maiiba
Ayan po, sa mga natatanggap po nila nitong nakaraang ating mga malalaking eleksyon like the national elections and midterm elections. Alright, so sa Antipolo, sa 2nd District ng Antipolo, Chairman, kung mamarapati nyo, meron po ba kayong mga numero dyan? Ilan po ang mga registered voters dyan? Opo, mahigit pong 300,000 ang registered voters at more or less po 721 ang ating pong mga presinto na hindi exist na ganyan. Isipin niyo po, napakadami po nun. Halos parang isang bayan po yung mismong 2nd district na to. At kahit po ito yung Antipolo City, alam niyo po, hindi po ito yung parang nasa syudad ka lang talaga. May mga lugar po, yung mga barangay doon na pagkalalayo. At therefore, inaasahan po natin na ang proklamasyon ng mananalong kongresista diyan po sa 2nd District ng Antipolo ay maaaring mangyari pa kinabukasan, na kahit po kinabukasan ng hapon, pagkatapos ng halalan, mga May 15 po March 15 po siguro ang ating magiging proklamasyon. Para sa kaalaman din po, Ma'am Karen, ng ating mga mamamayan diyan po sa 2nd District ng Antipolo, ngayon pong February 12 ay magsisimula na po yung tinatawag na campaign period. At ito po itatagal hanggang March 12 din. Nangangahulugan po, Ma'am Karen, na pag nag-file pala sila ng kandidatura ngayong araw na ito o yung kahapon, sila po ay kandidato na. Kandidato na. Hindi po yung kandidato lang sila sa campaign period. Yan po yung ating pinag-usapan dati ni Sir Henry, na kung saan ikaw ay kandidato lamang pagka-automated election kung kailan magsisimula ang campaign period. Ay napakatagal po yan. Kung halimbawa sa automated election, nag-file ka sa October ng taon, bago yung taon ng election, ang ikaw po'y kandidato pa lang sa Pebrero kung ikaw'y national candidate at Marso kung ikaw naman ay local candidate. Ibig sabihin, walang premature campaigning. Eh dito po hindi. Pag yung mga nag-file ng kandidatura ay umikot na, namigay na kung ano-ano, nagpaskil ng kung ano-ano, o kaya naman may mga tarpuli na kaagad, nagkakamay kaagad sa mga mamamayan, nangangampanya na yan po ay prohibited pa. Sapagkat hindi pa po sila pwede mag-campaign, start po ng kampanya ay sa February 12 pa lamang. Ayun. So, tandaan po ng mga kakandidato yan, ha? Malinaw na malinaw po yan. At galing po kay Chair Garcia po. Alright, so any reminders pa po? At pala, kumustahin naman natin ang preparasyon for the barangay and SK elections pala. Ano po ba ang update dito, Chairman? Tayo po'y nakatapos na ng pag-iimprenta ng lahat ng 70 milyon na balota, 24 na milyon more or less para sa ating sangguniang kabataan. Tatandaan natin na sila ay may sariling mga balota. At syempre yung natitira naman po sa 70 milyon ay yung pong para sa regular na mga botante po natin. Ongoing pa rin po, Ma'am Karen, ang ating registration of voters na nagsimula noong October 20 at matatapos sa May 18. Yan nangangahulugan yung pong lahat ng mga nagparehistrong yan, kung yan ay papayagan at makikita tama naman ang pasupisyente ang kanilang mga petisyon, ay makakaboto po sila sa November 2 barangay and SK elections. At syempre, nagdetalye na rin po tayo ng ating kung kailan yung filing ng candidacy na mangyayari po ng mga bandang September 28 hanggang October, at doon pa rin po magsisimula yung ating mga election period. Pero ang maliwanag po, ang COMELEC po ay on track sa ating paghahanda dito sa ating barangay and SK elections. At yung budget naman po, nagpapasalamat tayo sa Kongreso na ibigay sa amin yung sapat na budget, lalo na para masiguradong yung mga guro ay tatanggap ng tamang honoraria para sa paglilingkod sa araw ng election. Talagang busy-busy ang COMELEC. Parang hindi na kayo napahinga, Chairman. Opo, meron pa po tayo, Ma'am Karen, yung mabilis din, yung ating Bangsamoro Parliamentary Election, na bagamat ito'y na-reset na hindi natuloy sa March 30, ang ating po ipinupursige dapat at all costs ito ay mangyari ngayong 2026, hindi dapat 2027 dahil naghahanda tayo sa napakalaking halalan para sa 2028. Oh my gosh. Okay. So siguro sa ibang okasyon ay pag-usapan natin yung eleksyon sa Mindanao, sa Bangsamoro, Chairman, dahil marami po siguro ang interesado dito sa eleksyon na ito, at maganda na mabigyan tayo ng educational at kumbaga karagdagang impormasyon tungkol dito. Kasi nga nabanggit nyo naman po na ang Commission on Elections hindi lang naman po nagtatrabaho yan na pag may malakihang eleksyon katulad ng national at midterm elections, kundi katulad yan, may special elections, may mga plebisito, may mga eleksyon sa ibang rehiyon. Tama po ba, Chair?
Tama po, nako, kahit po maliit ang halalan, kahit po yung paghahatian ng bayan o kaya sasama-sama ng mga bayan o barangay, ang COMELEC pa rin po ang in charge sa lahat po yan. At kailangan ng budget para dyan. Ayun. Ayun. Hindi, mahabol ka lang bago tayo mag-commercial break. Bakit hindi po isama sa budget ng COMELEC yung parang mga pang-contingency? Katulad po, although wala naman po tayong gustong mangyaring masama sa ating mga sitting officials na may mategi, alam niyo po, kunin na ni Lord at kailangan po magsagawa kayo ng mga special elections katulad po na ito. Pero kasi things happen like this di ba po? Hindi po natin inaasahan. So, kailangan meron din po tayong naka-prepare na budget for that para hindi po kayo nagagahol at nagkukumahog po na maghanap. Lagi po tayo naglalagay, Karen. In fact po, yung aming nilagay para doon sa budget na patungkol sa mga special election, naglagay kami ng 60 milyon. Subalit siyempre, pagka nagpupunta na tayo sa proseso from the executive department, papunta legislative, ayun po, lagi pong nababawasan dahil nga po siguro, hindi naman daw po kailangan, wala naman daw pong pangangailangan and therefore, katulad po ngayon, ayan, tapos 11 million, so saan po namin kukuhanin yon? And therefore, wala kaming choice kung hindi ipanghingi sa kanila. Pero siyempre, dahil nga sa napakaliit na fiscal space ngayon, maaaring kailangan ng pondo ng ibang ahensya, hindi po nabibigyan ng tulong ang COMELEC sa bagay ito. Sana po, ito ay learning lesson. Sabi nyo nga, na sa mga susunod na magre-request ang COMELEC ng budget, sana po mapakinggan lang na hindi naman natin kagustuhan na may mawawala, may yayao na isang miyembro halimbawa ng Kongreso na kung saan magkakaroon ng special election ang COMELEC. Ang laki kasi, 68 million ang gagastusin, di ba? Imagine niyo yun. Ma'am. 98, Ma'am Karen. 98 million. Sorry, binawasan ko. 98, ayan, I stand corrected. 98 million. Saan po huhugutin yan, di ba? Sa bulsa po ni Chairman Garcia. Joke lang po, Chairman. Buti na correct ko kayo kasi baka sa akin singilin yung balance. Oo nga po. Sorry po. Okay, Chair, maraming salamat po at good luck po sa gaganapin pong special elections. May ki-update po tayo tungkol po dyan sa special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City and of course sa barangay and SK elections. Thank you, Chair. Salamat po, Ma'am Karen. Mabuhay po kayo. Magandang hapong pumuli sa inyong lahat. At yan po ang COMELEC Chairperson na si Attorney George Garcia. Yan po. So, last day po ng filing ng Certificates of Candidacy ay bukas. 8 a.m. bukas na po ang opisina ng Office of the Election Officer sa Antipolo City and then magsasara po ng alas 5. Maganda po yung sinabi ni Chair na reminder sa mga gusto pong tumakbo at maghain po ng COC kung kayo po ay kumbaga, kunyari ngayon po kayo pumunta at nag-file, meron po mga kakulangan sa inyong mga requirements, meron po kayong chance pa na ihabol po ito. Kumbaga, tatanggapin nila yung application nyo. Pero kailangan po ay makumpleto ninyo yung mga pagkukulang bago matapos po yung duration ng filing ng COC, which is tomorrow, araw po ng Sabado yan, February 7, 5 p.m. po. Dahil kung hindi po ninyo makomply yan, sabi ni Chair kanina sa kanyang explanation, ay consider na hindi po kayo makakatakbo. Ayan. So hindi po hindi po kayo eligible na mag-submit ng COC at eligible to run for the special elections. Alright, so sa mga nag-submit naman po at mga tatakbo po, good luck po sa inyo. February 12 ang start po ng campaign period dyan sa Antipolo. Mga taga-Antipolo, kumusta na po kayo dyan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Commercial break po muna tayo at magbabalik makalipas ang mga paalalang ito. Ang ating oras, 8 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi. This time. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya.
may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home, jam-pack ba ang inyong schedule at nahihirapan ka ng isingit sa oras mo ang pag-workout? Narito ang ilang tips para ma-achieve mo ang iyong #body goals at the comfort of your home. Una, mainam ang pagkakaroon ng morning routine. Maglaan ng oras para makapag-ehersisyo bago magtrabaho. Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, i-consider ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras sa 16 na minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. Balansyadong balita, balansyadong issue. Nagbabalik po ang ating programa, ang DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Babatiin ko lang ng isang magandang gabi si Sir John Jervin Galoso Loveres. Ayan, at kanyang minamaneho po ang Gray Nissan Livina. At siya po ay ating kasama ngayong hapon na ito. Ayan, sa pakikinig habang siya po ay bumabiyahe sa Grab. Ayan, ingat po kayo, Sir Jervin. And happiest birthday. Gwapo na, abogado pa. Sorry partner, hindi ikaw ito. Kala mo, pero birthday rin po ni Henry Uri. Happy birthday sa aking partner na si Henry Uri na nagpapahinga ngayon dahil sobra po ang kanyang sipon. Na birthday, may sakit ang partner ko. Grabe. Get well soon and happiest birthday to you. Meron kaming surprise sa iyo, ipapadala namin. Pinadala nyo na ba yung ating video? Oh, di ba? Pero yung cake, dahil may sakit ka, kami ang kakain. Hindi ka pwede sa matamis. Happiest birthday ka, Henry. And nagbo-birthday din, eto nga, gwapo na, abogado pa, anak ni Attorney Romy Macalintal. Happy birthday to Attorney Victor Macalintal ng PAO. Ayan, ng Public Attorney's Office sa San Jose del Monte, Bulacan. Happy birthday po sa inyo, Attorney Victor Macalintal. And pakumusta na rin sa inyong gwapo rin. Ngayon alam namin kung kanino ka nagmana. Gwapo na, magaling pa na ama, abogado rin. Ayan, si Attorney Romy Macalintal. Alright, ang ating oras 6:18 na po at balikan natin ang ating mga balita. Reports na po muna tayo. Halos 6 na pong mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan na numpa sa Malacanang. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let.
Nanumpa sa tungkulin ang 58 bagong talagang opisyal ng pamahalaan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni Recto na ang pagiging opisyal ng gobyerno ay hindi gantimpala o pribilehiyo, kundi isang pananagutan para maglingkod sa taong bayan. Binigyang diin nito na kaakibat ng bawat appointment ang buong bigat ng accountability dahil ang kilos ng bawat opisyal ay sumasalamin hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati sa kredibilidad ng administrasyon at sa tiwala ng mga Pilipino. Nilinaw rin ng Executive Secretary na ang katapatan ng mga opisyal ay dapat una at higit sa lahat ay para sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Kasabay nito ay hinikayat ni Recto ang mga bagong talagang opisyal na panatilihin ang mataas na pamantayan ng pamamahala. Unahin ang resulta kaysa publicity at tiyaking may malinaw na positibong epekto ang kanilang serbisyo sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Sa huli, iginiit ni Recto na ang tunay na sukatan ng paglilingkod bayan ay kung nagdudulot ito ng konkretong pagbuti sa kalagayan ng mga Pilipino. Kabilang sa mga nanumpa ang broadcaster na si Aljo Bendijo na itinalaga ni Pangulong Marcos bilang direktor ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. DZRH, balansyado. Samantala, ikatlong impeachment complaint posibleng isampa sa Lunes laban kay Vice President Sara Duterte. RH 12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Posible umanong isa pang impeachment complaint ang isampa sa Lunes, February 9, laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List, walang nagbabawal sa pagsasampa na madagdag na reklamo laban kay VP Sara dahil hindi pa naman na-refer ang naunang dalawang impeachment complaints sa House Committee on Justice. Nagpapasalamat si De Lima dahil na-transmit na ni House Secretary General Sheloy Garafil sa Office of the Speaker ang dalawang naunang impeachment complaints laban kay VP Sara na isinampa ng koalisyon ng iba't ibang civil society groups at ng Makabayan Bloc. Batay sa resolusyon ng Korte Suprema na inilabas noong January 28, ang Speaker's Office ay mayroong 10 session days para isama ang impeachment complaint sa order of business sa plenaryo. Mula nang isinampa ang unang dalawang impeachment complaint, sinabi ni De Lima na nakakatatlong session day pa lamang ang Kamara. Ibig sabihin, pwede pang maghintay kung meron pang iba at walang malalabag na patakaran na lumagpas sa 10 session days. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat manang Milky Rigunan. DZRH, balansyado. Senator Bato de la Rosa pinayuhang huwag munang tumanggap ng sweldo upang mabawasan ang mga banat sa kanya. Ayon po ito kay Senate President Tito Soto. RH 28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan Raymond. Mas gagaan ang mga banat kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung hindi muna ito tatanggap ng sweldo habang siya ay nagtatago. Ito ang paniniwala ni Senate President Vicente Tito Soto III kasunod ng pinag-uusapang no work, no pay sa mga mambabatas. Ayon kay Soto, kung hindi tatanggap ng sweldo si Senator Bato ay tiyak na mapapawasan ang mga banat sa kanya. Ngunit inamin ng Pangulo ng Senado na simula nang nagtago si Senator Bato ay never nang kumontak sa kanya. Sabi ni Soto, masusi nilang pag-aralan kapag umakyat sa Senado ang panukala sa Kamara de Representantes na inihay ni Congressman Sandro Marcos na no work, no pay sa mga mambabatas dahil sa ngayon ay wala pa silang patakaran sa Senado hinggil sa bagay na ito. Dahil dati naman ay may mga congressman at senador na hindi nagpapapasok ngunit walang reklamo. Kumpara ngayon na marami ang Senator Bato. Nagsimulang nagtago si Senator Bato noong November 11, 2025 matapos ihayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya na may warrant of arrest na itumula sa International Criminal Court o ICC. Ito si RH 28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Adpaas. DZRH, balansyado. Nakikinig rin pala at nanonood ngayon via DZRH News Television si Sir Ray Chan ng LTO dito po sa lungsod ng Maynila. Magandang gabi po sa inyo, Sir Ray Chan. Samantala, ulat ng Senate Blue Ribbon na sa flood control anomaly, posibleng gamitin ng Department of Justice sa investigasyon. RH 29 Boy Gonzales, ibalita mo yan, Boy.
Posibleng magsilbing batayan ng investigasyon ng Department of Justice ang ilalabas na ulat ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, hindi pa natatanggap ng DOJ ang opisyal na kopya ng committee report, ngunit bukas umano ang ahensya na gamitin ito bilang sanggunian sa pag-aaral ng mga posibleng kasong maaaring isampa. Sa ngayon, inihintay muna ng DOJ ang pinal na ulat ng Senate Blue Ribbon Committee bago magsagawa ng anumang hakbang kaugnay ng issue. Matatandang nag-leak kamakailan ang sinasabing draft report ng Blue Ribbon Committee kung saan inirekomenda ang pagsampa ng kaso laban sa ilang senador kabilang sina Joel Villanueva, Jingo Estrada at Francis Chis Escudero kaugnay ng flood control anomaly. Nauna nang naghain ng petisyon sa Senado ang abogadong si Atty. Eldridge Marvin Acerong upang hilingin ang paglalabas ng buo at hindi na-redact na draft report. Ayon sa kanya, dapat umunang ipaliwanag kung bakit kinakailangan itago ang pirmadong dokumento ng committee. Nasa mahigit sa 300 individual na rin ang lumagda sa panawagan na isa publiko ang naturang ulat sa kabila ng pagbawi ng ilang senador sa kanilang pirma sa committee report. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales. DZRH, balansyado, balansyado. Ang ating oras, 6:25 na po ng gabi, libu-libong OFW sa South Korea makikinabang naman sa bagong wage adjustments. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay, libo-libong overseas Filipino workers ang makikinabang sa bagong ipinataw na minimum hourly wage para sa taong 2026. Ito ang iniulat ng Department of Migrant Workers Office sa South Korea na para sa 2026 ang mandatory hourly minimum wage ay itinakda sa 10,320 Korean won mula sa 10,030 Korean won noong 2025. Katumbas ito ng isang monthly average na sahod na 2,156,880 Korean won batay sa 209 na oras ng pagtatrabaho bawat buwan o isang karaniwang 40 hours na linggo ng trabaho. Ayon sa DMW, ang minimum na sahod ay naangkop sa lahat ng industriya kabilang ang mga manggagawa sa ilalim ng Employment Permit System o APS mula sa mga sektor ng manufacturing at caregiving alinsunod sa prinsipyo na pantay ng pagtrato. Ang bagong minimum wage kada oras ay nagkabisa noong January 1, 2026 kasunod ng resolusyon ng pinagkasunduan ng pinagtibay ng Korean Minimum Wage Commission sa ika-12 plenary meeting nito na ginanap noong July 2025 sa Sigyong Government Complex. Nabatid na mayroong 25,606 na Pilipinong manggagawang EPS sa South Korea na kumikita ng minimum na sahod at nakikinabang sa new wage adjustments. RH27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. DZRH, balansyado. Ang ating oras, 6:27 na po. Naku, balitang showbiz muna tayo. Si Archie Alemania at G. Canlas. Hiwalay na nga ba? Ano sa tingin mo, Josa? Ikaw ba ang dahilan ng kanilang paghihiwalay? Emotional na po si G. Nagpaingay online. Ibabalita yan ni Josa Cruzat. Josa? Mainit na usapin ngayon sa social media ang espekulasyon kung tuluyan na bang naghiwalay ang mag-asawang Archie Alemania at G. Canlas. Ito ay matapos mag-post si G ng isang emosyonal at malalim na mensahe sa Instagram na tila nagpapahiwatig na isa na siyang solo parent. Ayon kay G, naging mabigat ang nakaraang taon para sa kanya. Puno ng pagod, kalituhan at muling paghahanap sa kanyang sarili.
Sarili. Ibinahagi rin ni Jean na ang photoshoot na kasama sa post ay bahagi ng kanyang proseso ng paghilom at pagbabalik kaloob sa sarili. Binigyan din ni Jean na pinipili na niya ngayon ang kanyang sarili at ang kanyang anak na si Caleb. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa pagbating Happy Rebirthday to me. Matatanda ang noong October 2024 naharap si Archie sa reklamo ng Acts of Lasciviousness na inihain ni Rita Daniela kaugnay ng umano'y insidente matapos ang isang party. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. DZRH, balansyado, balansyado. Ayan po, ang song na yun ay favorite ng aking partner. So, happy birthday, partner Henry. At may you have many more birthdays to come. Ayan. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok. Isang linggo na naman po ang dumaan. Maraming salamat sa ating mga kabalansyado. At weekend na nga, so ingat-ingat po and enjoy. Hanggang dito na lamang po ang ating programa ngayong Friday. See you all on Monday. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong para po sa DZRH Balansyado. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. At uupo po para kay Attorney Cam Cheryl Adami Molina, ang dalawang aspiring lawyers. O, di ba? Si Attorney Don Carlos at si Attorney, akala ko ba showbiz reporter, tas biglang attorney, si Attorney Josa Cruzat. Mukhang bagay naman. Susunod na po, maraming thank you. Ang ating oras, 30 minutos, makalipas po ang 6:00 ng gabi. Bye! Ang oras